sa isang liblib na kabundukan ng Pilipinas kung saan ang luntian ay bumabalot sa bawat sulok at ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng sariwang lupa, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena. Habang naghahanap ng mga ligaw na gulay at halamang gamot, natagpuan niya ang isang lalaking halos wala ng buhay, nakasiksik sa pagitan ng malalaking bato. Ang pamilya ng lalaking ito ay nagdaos na ng kanyang libing at ang kanyang pamangkin ay tuluyan ng inangkin ang lahat ng kanyang ari-arian at ang kumpanya. Wala ni isa ang nakakaalam na ang taong inakala nilang patay ay muling babangon upang bawiin ang lahat. Handa ka na bang pakinggan ang kanyang istorya? Simulan natin. Ang araw ni Don Lorenzo Enzo Alcantara, ang kinikilalang chairman ng Alcantara Group, ay nagsisimula tulad ng dati, punong-puno ng mga pagpupulong at desisyon. Bago pa niya mabuksan ang pinto ng kanyang opisina, ipinresenta na ng kanyang chief of staff ang kanyang schedule, isang pulong ng board, paghahanda para sa pakikipag-ugnayan sa mga shareholder, at isang online conference sa mga international investor. Sa edad na 60, inialay niya ang buong buhay niya sa pagpapalago ng negosyo. Mula sa isang maliit na pabrika, naging isa ito sa nangungunang 3 kumpanya sa industriya. Ang maipasa ito sa kanyang nag-iisang anak at ang matulungan ang libu-libong empleyado ang pinakamalaking pagmamalaki niya. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, mayroong kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Sa bawat pagpupulong ng board, nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan ng kanyang anak na si Miguel at ng kanyang pamangkin na si Carlo. Ramdam niya ang malamig na pagtingin ng asawa ni Miguel na tila lalong nagpapalala ng sitwasyon. Pagpasok niya sa boardroom, ang agenda ay ang pagpili ng bagong pinuno para sa isang malaking proyekto. Sa kanyang puso, desidido na si Don Enzo, si Miguel ang itatalaga niya. Panahon na para pamunuan ng kanyang anak ang isang malaking proyekto. Ang asawa ni Carlo ay nagpumilit na siya ang dapat humawak, ngunit maikli ang sagot ni Don Enzo, si Miguel ang hahawak. Bahagyang nanginig ang labi ng asawa ni Carlo, ngunit agad itong yumuko bilang paggalang. Nagsipagtahimik ang lahat ng miyembro ng board. Sumisikip ang hangin sa silid. Ang pag-aagawan ng kapangyarihan sa pagitan ni Miguel at Carlo ay matagal ng open secret sa kumpanya. Alam ng lahat na si Miguel ang karapat-dapat na tagapagmana. Si Miguel ay mahusay sa numero at nakikinig sa mga empleyado. Naglilibot siya sa mga pabrika, kinakausap ang mga manggagawa at nakikinig sa feedback ng sales team. Kahit hindi siya mahusay sa debate o sa pagbuo ng political factions, mas gusto niyang magtrabaho ng tahimik. Sa kabilang banda, si Carlo ay magaling sa pag-iipon ng mga tao at pagbuo ng sariling pangkat. Madalas siyang magdaos ng dinner meetings sa mga executive at panatilihin ang matibay na relasyon sa mga pangunahing tao. Kaya, natural lamang na ikumpara ang dalawa sa loob ng kumpanya. Mayroong mga executive na mas pinahahalagahan ang political power ni Carlo habang ang iba naman ay nagtitiwala sa kakayahan ni Miguel. Matapos ang pulong, lumapit si Carlo kay Don Enzo. Sinabi niyang gusto niya itong makita sa labas ng opisina dahil mayroon silang importanteng pag-uusapan. May kakaibang tensyon sa mukha ni Carlo. Nag-confirm si Don Enzo na lilikha siya ng oras para dito kinabukasan. Kinagabihan, maagang umuwi si Don Enzo. Pagod na pagod siya. Nitong mga nakaraang gabi, pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang katawan at sumisikip ang kanyang dibdib. Naghihintay siya sa resulta ng kanyang medical check-up. Ngunit may kutob siyang hindi ito magandang balita. Simula nang irekomenda ng doktor ang karagdagang pagsusuri, hindi na siya mapakali. Paglabas niya ng sasakyan, maingat na lumapit ang kanyang chief of staff. May idinagdag daw na isa pang appointment sa umaga. Nais daw ni Carlo na makita siya ng madalian. Tumango si Don Enzo. Si Carlo ay anak ng kanyang namayapang kapatid. Para na rin niyang pinalaki ito. Matapos mamatay ng kanyang kapatid sa isang aksidente, inalagaan niya si Carlo na parang sariling anak. Siya ang nagpaaral dito sa kolehiyo at siya rin ang nagbigay ng posisyon sa kumpanya. Nang magpakasal si Carlo, ibinigay niya ang malaking mana. Labis din siyang natuwa nang isinilang ang unang anak ni Carlo. Kinaumagahan, maagang nakipagkita si Don Enzo kay Carlo. Ang lugar ay isang liblib na rest house sa probinsya. Halos 1 oras ang layo mula sa head office.
Mismong si Carlo ang nagmungkahi ng lugar. Aniya, mas makakapag-usap sila ng tahimik nang walang nakakakita mula sa kumpanya. Umakyat ang sasakyan sa likulikong daan ng bundok. Balot ng hamog ang kalsada. Sa magkabilang gilid ay may matatayog na puno. Kasama niya ang Chief of Staff, ngunit naghintay ito sa sasakyan. Nauna nang nakarating ang sasakyan ni Carlo. Bumaba si Don Enzo at naglakad patungo sa pintuan. Pagkabukas niya ng pinto at pagpasok niya, narinig niya ang boses ni Carlo. Ngunit may kakaiba. May tensyon na hindi niya karaniwang nararamdaman. Pagpasok niya sa sala, hindi lang si Carlo ang naroon. May tatlong hindi niya kilalang lalaki, malalaki at matitipuno. Ang instinct ni Don Enzo ay nagsabi sa kanya ng panganib. Bago pa siya makapagtanong, may malakas na tumulak sa kanya mula sa likuran. Bumagsak si Don Enzo sa sahig at agad siyang pinagtulungan ng mga lalaki. Sa kanyang 60 taon, hindi pa niya naranasan ang ganitong karahasan kaya hindi siya nakapanlaban ng maayos. Patawad, Tito Don Enzo. Ngunit wala akong ibang nakitang paraan, malamig na wika ni Carlo. Tinitigan ni Don Enzo ang kanyang pamangkin nang may pagtataka. Ang pamangkin na pinatulog niya sa kanyang kandungan noong bata pa, ang binata na niyakap niya ng buong pagmamalaki sa graduation nito sa kolehiyo ipinagkanulo siya. Ngunit agad siyang nakaramdam ng matinding impact sa ulo at nawalan siya ng malay. Gaano kaya katagal ang lumipas? Nang muling magbalik ang kanyang ulirat, nasa loob siya ng gumagalaw na sasakyan. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa at may busal ang kanyang bibig. Masakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Nasa loob siya ng trunk. Masikip, madilim at halos hindi siya makahinga. Umalog ang sasakyan habang tumatakbo. Mukhang nasa bulubunduking lugar sila. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang trunk at pumasok ang malamig na hangin. Kinaladkad ng mga lalaki si Don Enzo palabas. Palibot ay malalim na kagubatan. Wala ni isang tao. Ang tanging naririnig ay huni ng mga ibon. Itinulak siya ng mga lalaki sa pagitan ng malalaking bato. Sumakit ang kanyang katawan sa bawat tama ng bato, ngunit hindi siya makapagsalita. Iniwan ni Carlo ang mga salitang, "Ako na ang magpapatakbo ng maayos ng kumpanya." Lumayo ang mga yapak at pagkarinig ng ingay ng makina, agad na muling bumalik ang katahimikan. Nakahiga si Don Enzo sa pagitan ng mga bato, nakatingala sa kalangitan, dahan-dahang gumalaw ang mga ulap. Nang hihina ang kanyang ulirat, nilalamig siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Lahat ng kanyang pinaghirapan sa buhay ay tila naglaro sa kanyang isipan. Ang mga gabi ng pagpupuyat noong bata pa siya, ang kagalakan ng buksan niya ang unang pabrika, ang saya ng ipanganak si Miguel. At ang malamig na tingin ng asawa ni Carlo, ang pagtataksil ni Carlo, napapikit siya. Akala niya, katapusan na niya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang boses ng isang babae. Lumalapit ang mga yapak. Sinubukan ni Don Enzo na idilat ang kanyang mga mata, ngunit napakabigat ng kanyang mga talukap. "Hoy, Tio! Hoy!" May yumuyugyog kay Don Enzo. Magaspang ang kamay ngunit mainit. Hirap na idinilat ni Don Enzo ang kanyang mga mata. Isang babaeng nasa edad 50s ang nakatayo sa kanyang harapan, nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Sunog sa araw ang kanyang mukha, luma ang kanyang damit, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. May hawak siyang basket ng mga gulay. Sinabi ng babae na tutulungan niya siya. Nanginginig ang kamay ng babae habang tinatanggal ang busal sa bibig ni Don Enzo. Pagkatapos ay kinalagan din niya ang mga tali sa kamay at paa nito. Huminga ng malalim si Don Enzo. "Kailangan ko." Ng ospital, hirap niyang sabi. Umiling ang babae. "Isang oras mula rito ang pinakamalapit na ospital at wala tayong sasakyan. Sa bahay na lang kita dadalhin." Inalalayan siya ng babae. Maliit siya ngunit may lakas. Dahan-dahang lumakad si Don Enzo, nakaakbay sa babae. Bawat hakbang ay masakit, ngunit ang instinct na mabuhay ang nagtulak sa kanya. Habang bumababa sila sa bundok, nagkuwento ang babae. Naghahanap daw siya ng ligaw na gulay nang makita niya si Don Enzo. "Pinadala ka ng Diyos, Tio, kung mas nahuli pa ako ng kaunti, malamang." Hindi niya tinapos ang sinabi. Ngunit alam ni Don Enzo ang ibig niyang sabihin. Kung mas nahuli pa, wala na sana siya sa mundong ito.
Ang bahay ng babae ay nasa paanan ng bundok, sa isang liblib na lugar, isang lumang kubo ngunit malinis at maayos. Mayroong hardin sa labas at may mga manok sa kulungan. Mula sa likod ng bakod, naririnig ang tunog ng maliit na sapa. Dinala ng babae si Don Enzo sa silid. Naglatag siya ng banig at kumot at inihiga si Don Enzo. Pagkatapos ay kinuha niya ang first aid kit at sinimulan niyang linisin ang kanyang mga sugat. Umiiyak si Don Enzo sa sakit, ngunit tiniis niya. Sino ang gumawa nito sa iyo, Tio? Nag-aalalang tanong ng babae ngunit hindi nakasagot si Don Enzo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang katotohanan na si Carlo, ang pamangking labis niyang minahal, ay sumubok na patayin siya. Magpahinga ka muna, sabi ng babae. Nagdala siya ng mainit na tubig at isang mangkok ng arroz caldo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakakain ng maayos si Don Enzo. Dumaos-dos ang mainit na lugaw sa kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng buhay, lumalim ang gabi. Natulog ang babae sa katabing silid habang nakatitig si Don Enzo sa kisame, lubog sa kanyang malalim na pag-iisip. Kinabukasan, binuksan ni Aling Nena ang pinto. Tio, kailangan mo nang pumunta sa ospital, sabi niya. Ngunit umiling si Don Enzo. Hindi pwede. Kung pupunta ako sa ospital, baka ipagbigay alam nila ang tungkol sa akin at baka patayin na nila ako. Sumeryoso ang mukha ni Aling Nena. Tila naiintindihan na niya ang kalubhaan ng sitwasyon. Mariing nakiusap si Don Enzo na itago muna siya sa loob ng ilang araw hanggang sa maunawaan niya ang buong sitwasyon. Nag-aalangan si Aling Nena, ngunit kalaunan ay tumango siya. Sige, Tio, pero kailangan ko rin namang malaman ang pangalan mo, sabi niya. Nag-isip sandali si Don Enzo. Dapat ba niyang ibunyag ang kanyang totoong pagkakakilanlan? Ngunit ang babaeng ito ang nagligtas ng kanyang buhay. Ako si Don Lorenzo Alcantara, aniya. Ako naman si Aling Nena, sagot ng babae. Isang simpleng pangalan, ngunit para kay Don Enzo, tunog anghel. Mula noon, nanatili si Don Enzo sa bahay ni Aling Nena. Naghihintay siyang gumaling ang kanyang mga sugat habang sinusubukan ding malaman ang nangyayari. Ngunit sa isang liblib na lugar sa kabundukan, hindi madaling makakuha ng impormasyon. Isang beses sa isang araw, lumalabas si Aling Nena upang mamalengke sa bayan. Sa bawat paglabas niya, nag-aalala si Don Enzo na naghihintay, umaasang makakarinig ng balita tungkol sa kanyang kumpanya. Sa ikatlong araw, bumalik si Aling Nena mula sa pamimili. Nagmamadali siyang hinanap si Don Enzo. Nagkakagulo daw sa bayan, Tio. Nawawala raw ang chairman ng isang malaking kumpanya, si Don Lorenzo Alcantara, sabi niya. Naghahanap daw ang pulis, pero may bulong-bulungan na gustong itago ng tahimik ng kumpanya ang insidente. Naintindihan ni Don Enzo ang dahilan. Ginagawang fait accompli ni Carlo ang kanyang kamatayan. Kunwari ay naghahanap sila, ngunit sa totoo, ayaw nilang matagpuan siya. Maingat na tanong ni Aling Nena, kayo ba ang chairman na yon, Tio? Tumango si Don Enzo. Gulat na gulat si Aling Nena. Ngunit agad siyang kumalma. Dapat ipagbigay alam natin sa pulis, sabi niya. Hindi, sagot ni Don Enzo. Kung ipapaalam natin sa pulis, malalaman ng mga nagtangkang pumatay sa akin. Susubukan ulit nila. At sa pagkakataong ito, hindi na sila mabibigo. Ano na lang ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Aling Nena. Hahayaan kong isipin nilang patay na ako, sabi ni Don Enzo. Sa panahong iyon, maghahanap ako ng paraan para malaman ang katotohanan. Bumuntong hininga si Aling Nena. Napakadelikado. Hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Hindi ako mag-iisa, sabi ni Don Enzo. Sapat na ang tulong mo. Matagal na nag-isip si Aling Nena bago dahan-dahang tumango. Sige, tutulungan kita. Ilang araw ang lumipas. Bumalik si Aling Nena nang may tensyon sa mukha. Naglabas daw ng official announcement ang kumpanya. Si Chairman Lorenzo Alcantara ay magreretiro sa pamamahala dahil sa lumalalang kalusugan at pansamantalang papalit si Carlo Alcantara. Napakuyom si Don Enzo. Gumagalaw si Carlo ayon sa kanyang plano. Idinagdag ni Aling Nena na sinabi raw ni Miguel na iginagalang niya ang desisyon ng kanyang ama. Wala raw itong tutol. Bumagsak ang loob ni Don Enzo. Iniwan na rin ba siya ng kanyang sariling anak? O baka pinagbantaan ito ni Carlo? Ano naman ang nangyari sa asawa ni Miguel? Tanong niya. Sinabi ni Aling Nena na sinuportahan daw nito ang kanyang asawa.
Lahat ay nasa kamay na ni Carlo. Kinuyom ni Don Enzo ang kanyang kamao. Galit at pakiramdam ng pagtataksil ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa totoo lang, alam na ni Miguel ang intensyon ni Carlo. Simula nang mawala ang kanyang ama, kahina-hinala na ang mga galaw ni Carlo. Napakabilis nitong inangkin ang kumpanya at niluklok ang mga executive sa kanyang panig. Ngunit ilang araw bago iyon, may narinig si Miguel mula sa isang malapit na kaibigan ni Carlo kung patuloy na kokontra ang vice-presidente, baka may mangyari sa kanyang asawa. Hindi ito direktang banta, ngunit sapat na para takutin siya. Patuloy na bumabagabag ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang kanyang asawa. Kaya naman, hindi madaling makakilos si Miguel, kailangan lang niyang manatiling tahimik at magtiis. Pinilit ni Don Enzo ang sarili. Babalik siya at babawiin niya ang lahat ng inagaw sa kanya. Nagbago ang mga mata ni Don Enzo. Hindi na siya ang walang magawang biktima noon. Ito ay mga mata ng isang taong desidido nang ipaglaban ang kanyang karapatan. Lumipas ang isang buwan. Halos gumaling na ang mga sugat ni Don Enzo, ngunit lalong lumalim ang mga sugat sa kanyang puso. Ang bawat balitang dala ni Aling Nena ay puro kawalan ng pag-asa. Tuluyan ng inangkin ni Carlo ang kumpanya sa ilalim ng titulo bilang acting chairman. Ginawa niyang kakampi ang mga executive at inilagay ang kanyang mga tauhan sa mga pangunahing departamento. Maging ang mga koneksyon na pinaghirapan ni Don Enzo sa buong buhay niya ay unti-unting kumakampi kay Carlo. Ang pinakamalaking pasakit ay ang pagtataksil ng Chief of Staff. Ayon sa balitang dala ni Aling Nena, sumaksi raw ang Chief of Staff na wala siyang nakita noong araw ng pagkawala ni Don Enzo. Nang dumating daw sila sa rest house, nawala na raw si Don Enzo at kunwari ay tumulong din si Carlo sa paghahanap. Mahigit 10 taon nang pinagkakatiwalaan ni Don Enzo ang Chief of Staff. Hindi lang bilang kalihim, kundi bilang malapit na kaibigan din, marami silang pinagsamahan. Ngunit pati siya, kumampi kay Carlo. Mayroon pang mas masakit na balita. Unti-unting napupunta sa kamay ni Carlo ang mga ari-arian na nakapangalan kay Don Enzo. Sa ilalim ng dahilan na lumalala ang kalusugan ni Don Enzo at humina ang kanyang pagdedesisyon, ipinasa ang karapatan sa pamamahala ng ari-arian sa pamamagitan ng Family Council. Kinagabihan, bumalik si Aling Nena mula sa pamimili. Mas huli kaysa dati, madilim din ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Don Enzo. Nag-aalangan sandali si Aling Nena bago magsalita. Nakita ko raw ang mga tao mula sa kumpanya sa bayan. Sinasabi raw nila na ititigil na ang paghahanap kay Chairman Lorenzo Alcantara, sabi niya. Kumabog ang dibdib ni Don Enzo. Mahigit 1 buwan na raw mula nang mawala at maliit na raw ang posibilidad na buhay pa, sabi ni Aling Nena. Pumayag din daw ang pamilya. Pamilya. Ang salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Don Enzo. Pati si Miguel, pumayag. Tinanggap ng kanyang anak ang kamatayan ng kanyang ama. Tumayo si Don Enzo at lumabas sa bakuran. Hinalikan ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang mukha. Nagniningning ang mga bituin. Dati, wala siyang oras para tingnan ng mga bituin. Laging abala, trabaho sa kumpanya, pulong, biyahe. Ang bawat araw ay parang digmaan. Ngunit, lahat iyon ay gumuho sa isang iglap. Lumapit si Aling Nena na may dalang mainit na tsaa. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Tanong ni Don Enzo. Tinitigan ni Aling Nena ang kalangitan. Dati rin po, dumaan ako sa mahirap na panahon, sabi niya. Nang nawala ang aking asawa at kailangan kong mabuhay mag-isa, maraming kapitbahay ang tumulong sa akin, kaya ako nakaligtas. Pakiramdam ko, kailangan ko ring tumulong sa iba kapag nahihirapan sila. Salamat, sabi ni Don Enzo. Ilang araw ang lumipas, may dalang mahalagang impormasyon si Aling Nena. Magkakaroon daw ng special stockholders meeting ang kumpanya. Ang agenda ay ang formal na paghirang kay Carlo bilang President at CEO. Napakuyom si Don Enzo. Nasa huling yugto na si Carlo. Kung mula sa acting ay magiging formal na presidente, tuluyan na niyang aagawin ang posisyon ni Don Enzo. Kinabukasan, nakiusap si Don Enzo kay Aling Nena na isama siya sa bayan. Kailangan kong makita si Miguel, sabi niya. Kailangan kong kumpirmahin kung tuluyan na ba akong tinalikuran ng aking anak o kung may iba pa siyang dahilan. Matagal na nag-isip si Aling Nena bago tumango.
Sige po, Tio. Pero kailangan nating magpanggap. Kaya, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagbalat kayo si Don Enzo. Isinuot niya ang lumang damit panggawa na binigay ni Aling Nena at malalim na itinabo ng sombrero sa kanyang ulo. Nang tumingin siya sa salamin, parang ibang tao ang nakita niya. Sa bus patungo sa bayan, nakatingin si Don Enzo sa labas ng bintana. Ang pamilyar na tanawin ay tila kakaiba sa kanya. Pagdating sa bayan, naghiwalay sila ni Aling Nena. Mag-isa siyang naglakad patungo sa bahay ni Miguel. Maingat siyang lumingalinga sa paligid. Sa kabutihang palad, wala siyang nakitang kahina-hinalang tao. Naghintay si Don Enzo sa isang parke malapit sa bahay ni Miguel, umaasang lalabas ang kanyang anak. Pagsapit ng hapon, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Miguel, huminto ang paghinga ni Don Enzo. Mahigit 1 buwan na niyang hindi nakikita ang kanyang anak, ngunit may kakaiba sa kilos ni Miguel. Payat ang kanyang mukha at walang lakas ang kanyang mga hakbang. Para siyang isang taong may sakit. Naglakad ng mag-isa si Miguel. Sinundan siya ni Don Enzo mula sa malayo. Umupo si Miguel sa isang bench sa parke at ibinaba ang kanyang ulo, nakayuko ang kanyang mga balikat. Gusto sana ni Don Enzo na lumapit, ngunit nagpigil siya. Hindi pa iyon ang tamang oras. Sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng parke. 2 lalaki ang bumaba mula sa kotse. Malalaki at matitipuno. Lumapit ang mga lalaki kay Miguel. Tumingala si Miguel. Kumunot ang kanyang noo. Lumapit si Don Enzo at nagtago sa likod ng puno malapit sa bench. Pinakinggan ang kanilang usapan. Ipinapaabot ng ating boss na kailangan kang dumalo sa stockholders meeting, sabi ng mga lalaki sa nagbabantang tono. Hindi ako makakadalo, nanginginig ang boses ni Miguel. Hindi iyon pwede, sabi ng lalaki. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa iyong asawa. Ginapangan ng takot ang buong katawan ni Don Enzo. Ginawa ni Carlo ang asawa ni Miguel na hostage. Ano ang nangyari sa aking ama? Tanong ni Miguel. Nakaranas ng hindi magandang aksidente ang chairman, sabi ng lalaki. Agad na tumayo si Miguel. Hindi iyon aksidente. Anong ginawa mo, Carlo? Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Malakas na itinulak ng lalaki si Miguel. Muling napaupo si Miguel. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, nanginginig ang buong katawan. Huwag mong kalimutan ang araw ng stockholders meeting, sabi ng lalaki. At para sa kapakanan ng chairman, matalinong desisyon ang kumampi sa boss. Wala na ang chairman. Lumakad palayo ang mga lalaki. Nanatiling nakaupo si Miguel sa bench, hindi makakilos. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Gusto sana ni Don Enzo na lumapit. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak, ngunit nagpigil siya. Kung magpapakita siya, mas ilalagay niya sa panganib si Miguel at ang kanyang asawa. Umalis ang sasakyan ng mga lalaki at nanatili si Miguel sa lugar ng ilang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at bumalik sa bahay. Tinitigan ni Don Enzo ang likod ng kanyang anak mula sa malayo. Parang pinupunit ang kanyang dibdib. Nang bumalik siya sa lugar kung saan sila nagkita ni Aling Nena, seryoso ang kanyang mukha. Ginawa ni Carlo ang asawa ni Miguel na hostage, mariing sabi ni Don Enzo. Gulat na gulat si Aling Nena. Sa daan pa uwi, tahimik si Don Enzo. Gumugulo ang kanyang isipan. Ano ang dapat niyang gawin? Paano niya maililigtas si Miguel at ang kanyang asawa at sa parehong oras ay makaganti kay Carlo? Kinagabihan, umupo si Don Enzo sa harap ng lamesa. Kinuha niya ang papel at panulat na binigay ni Aling Nena. Sinimulan niyang ayusin ang lahat ng impormasyon na nakuha niya. Ang mga galaw ni Carlo, ang listahan ng mga traidor, ang sitwasyon sa loob ng kumpanya. Isa-isa niyang isinulat ang lahat at sinubukan niyang hanapin ang kahinaan ni Carlo. Matapos mag-isip hanggang madaling araw, may isang bagay na napagtanto si Don Enzo. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano ni Carlo ay ang hindi na siya muling bumalik. Sa ganoong paraan, tuluyang maaangkin ni Carlo ang kumpanya. Kung babalik siya, guguho ang lahat. Ngunit hindi pa siya makakabalik kaagad. Kailangan niya ng paghahanda. Kailangan niya ng ebidensya. Kinabukasan, nakiusap si Don Enzo kay Aling Nena. Kailangan kong hanapin si Mang Tonyo, ang dating team leader ko sa kumpanya. Matapat siyang tao. Hindi siya kakampi kay Carlo. Tumango si Aling Nena at sinimulan niyang hanapin si Mang Tonyo.
Ilang araw ang lumipas, nakuha niya ang contact number nito. Maingat na kinontak ni Don Enzo si Mang Tonyo gamit ang isang public phone. Nakakonekta ang tawag at narinig niya ang pamilyar na boses. Saglit na katahimikan ang namayani. At pagkatapos, narinig niya ang nanginginig na boses ni Mang Tonyo. "Chairman, kayo po ba yan?" "Oo," sabi ni Don Enzo, at mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Sumagot si Mang Tonyo nang may halong galit at ginhawa. "Ang kumpanya po ay nasa gulo ngayon. Nakuha na ni Carlo ang lahat. Ang mga kumukontra ay pinatalsik na." Nakiusap si Don Enzo kay Mang Tonyo. "Kailangan kong mangalap ka ng impormasyon sa loob ng kumpanya. Kung paano gumagalaw si Carlo, sino ang tumutulong sa kanya sa likod, lalo na ang mga dokumento sa pinansyal." "Gagawin ko po ang lahat," sabi ni Mang Tonyo. Ilang araw ang lumipas, nagmamadaling pumasok si Aling Nena at sinabing buksan ang TV. Binuksan ni Don Enzo ang TV. May balita. Ang chairman ng isang malaking kumpanya, si Don Lorenzo Alcantara, ay pinaghihinalaang patay na matapos mawala. Inanunsyo ng pulisya na natagpuan sa kabundukan ang mga labi na pinaniniwalaang kay Don Alcantara. Tinitigan ni Don Enzo ang screen ng blanco. Mga buto. Gumawa si Carlo ng pekeng bangkay. Ang resulta raw ng DNA test ay tugma sa pamilya, sabi ng reporter. Nagpalit ang screen. Nakatayo si Miguel sa harap ng mikropono. Maputla ang kanyang mukha at namumula ang kanyang mga mata. "Masakit sa aking loob na kumpirmahin ang pagkamatay ng aking ama," sabi niya. "Makikipaglamay ang aming pamilya." Nanginginig ang boses ni Miguel. Nararamdaman ni Don Enzo ang sakit ng kanyang anak. Ang hirap na kailangan nitong magsinungaling. Nagpatuloy ang balita. Ang pribadong libing ay gaganapin bukas sa funeral hall ng kumpanya at sa stockholders meeting na gaganapin pagkatapos ng 2 araw, inaasahang makumpirma ang pagiging president at CEO ni Carlo Alcantara. Pinatay ni Don Enzo ang TV. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Galit at kawalan ng pag-asa ang naghalo-halo. "Opisyal na akong patay sa mata ng batas," bulong ni Don Enzo. Inilagay ni Aling Nena ang kanyang kamay sa balikat ni Don Enzo. "Huwag kang sumuko," sabi niya. "May paraan pa." Ngunit pakiramdam ni Don Enzo, tapos na ang lahat. Opisyal na siyang patay. Ang kanyang ari-arian, ang kanyang posisyon, ang kanyang pag-iral mismo ay tinatanggihan. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Don Enzo. Nakatitig siya sa kisame, lubog sa pag-iisip. Hindi niya ito hahayaan na matapos sa ganito. Ngunit paano? Sa madaling araw, nagdesisyon si Don Enzo. Hindi siya mananatiling isang patay na tao. Kahit napatay siya sa mata ng batas, ihahayag niya ang katotohanan at siguradong pagbabayaran ni Carlo ang lahat. Puno ng mga nakikiramay ang funeral hall. Puno ng puting bulaklak ang harapan ng bahay ni Don Enzo at mahahabang pila ng mga taong nakasuot ng itim na suit ang nagbibigay pugay. Pinanood ni Don Enzo ang kanyang sariling libing sa balita. Sa screen, nakaupo si Miguel sa silya nang nagluluksa, yumuyuko sa mga bisita. Puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o pag-arte lang. Katabi niya ang kanyang asawa, nakasuot din ito ng itim na damit panluksa. Gumagala si Carlo sa gitna ng mga nakikiramay, tumatanggap ng mga pagbati, tila bagong may-ari ng kumpanya. Yumuyuko ang mga executive at mga pangunahing tao kay Carlo. Kinuyom ni Don Enzo ang kanyang kamao. Ayaw niya kay Carlo na ginagamit ang kanyang libing na parang selebrasyon, ngunit tiniis niya. Darating ang kanyang oras at siguradong babayaran niya ang lahat. Kinabukasan pagkatapos ng libing, tumawag si Mang Tonyo. Ang nilalaman ng mensahe ay kailangan nilang magkita agad. Sumama si Don Enzo kay Aling Nena sa isang tahimik na coffee shop sa bayan. Nauna na si Mang Tonyo. Nang makita niya si Don Enzo, namula ang kanyang mga mata. "Chairman," halos umiiyak na sabi niya. Umupo sila sa sulok na mesa. Umupo si Aling Nena sa tabi ng pinto, nagbabantay sa paligid. Kinuha ni Mang Tonyo ang isang sobre na may mga dokumento. Nasa loob ng sobre ang mga financial statement. Binuksan ni Don Enzo ang mga dokumento at sinimulan niyang tingnan. Sa una, mukha itong normal, ngunit nang tiningnan niya ng mas detalyado, may napansin siyang kakaiba. Ipinaliwanag ni Mang Tonyo,
Ito po ay mga ghost companies, Chairman, mga kumpanyang gawa ni Carlo. Sa panlabas, mukha itong normal na katuwang na kumpanya, ngunit sa totoo, ito ay mga kumpanyang ginawa ni Carlo upang maglabas ng under-the-table na pera. Sa nakalipas na isang buwan, bilyon-bilyong piso raw ang lumabas sa mga kumpanyang ito. Ang dahilan ay serbisyo, konsultasyon, at iba pa, ngunit walang aktual na serbisyo. Sinuri ni Don Enzo ang mga dokumento ng maingat. Tama si Mang Tonyo. Mayroong transaksyon, ngunit walang aktual na kalalabasan. Tipikal na paraan ng money laundering. Gumawa ka pa ng maraming kopya ng mga dokumentong ito at itago mo sa ligtas na lugar, sabi ni Don Enzo kay Mang Tonyo sa iba't ibang lugar. Maingat na idinagdag ni Mang Tonyo, may isa pa po. Ipinupursige ni Carlo ang isang international investment deal. Libu-libong bilyong piso raw ang halaga nito. Kung matutuloy iyon, lalong magiging mahirap ang pagbabalik ninyo, Chairman. Nag-isip sandali si Don Enzo. Ang investment deal na iyon ay siya rin ang naghanda, ngunit mahigpit ang mga kondisyon ng investment. Kung hindi magiging maingat, posibleng makasama ito sa kumpanya. Kinabukasan, ginanap ang stockholders meeting. Pinanood ni Don Enzo ang live broadcast sa TV. Umakyat si Carlo sa entablado at bumati. Paniniwalaan ko ang kalooban ni Chairman Lorenzo Alcantara at lalo kong pauunlarin ang kumpanya. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Mukhang kontento ang mga stockholders. Maganda ang naging presentation ni Carlo. Ang resulta ng botohan ay napakalaki, 92% pabor. Formal na nahirang si Carlo bilang President at CEO. Nagpanggap si Carlo na mapagkumbaba, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata sa tagumpay. Pinatay ni Don Enzo ang TV. Hindi na niya kailangan pang manood. Nakarating na si Carlo sa tuktok. Ngunit ang mga nakarating sa tuktok, ang tanging natitira ay ang bumaba. Ilang araw ang lumipas, may hindi inaasahang bisita ang dumating. Nagmamadaling tinawag ni Aling Nena si Don Enzo. Ang asawa po ni Miguel. Gulat si Don Enzo. Paano nalaman ng asawa ni Miguel ang lugar na ito? Paglabas ni Don Enzo sa sala, nakita niya itong nakatayo. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Puno ng luha ang mga mata ng asawa ni Miguel. Narinig ko po kay Mang Tonyo na buhay pa kayo, Don Enzo, sabi niya. Lumapit ang asawa ni Miguel at lumuhod sa harapan ni Don Enzo. Patawad po, wala akong nagawa. Pinatayo ni Don Enzo ang asawa ni Miguel. Anong sinasabi mo? Hindi mo kasalanan. Ginawa po akong hostage ni Carlo. Nanginginig ang boses nito. Pinagbantaan niya si Miguel na makipagtulungan. Dahil sa akin, wala pong magawa si Miguel. Nanginginig ang boses ng asawa ni Miguel. Naintindihan ni Don Enzo. Biktima rin ang asawa ni Miguel. Paano ka nakarating dito ng mag-isa? Tanong ni Don Enzo. May mga nagbabantay po, pero sinabi kong pupunta ako sa ospital, kaya nakakuha ako ng kaunting oras, sabi niya. Kinuha ng asawa ni Miguel ang isang maliit na USB drive. Tanggapin po ninyo ito. Ito po ang recording ng usapan ni na Carlo at ng kanyang mga kasabwat. Palihim ko po itong ni-record. Kinuha ni Don Enzo ang USB drive. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinabi ng asawa ni Miguel, nasa loob din po ang usapan noong araw na kayo ay inatake, Chairman. Ang direkta pong pagpaplano ni Carlo. Kumabog ang dibdib ni Don Enzo. Ito na ang pinakamahalagang ebidensya. Bakit ngayon mo lang ito ibinigay? Tanong ni Don Enzo. Sumagot ang asawa ni Miguel. Wala po akong pagkakataon. Patuloy po akong binabantayan ni Carlo. Ngunit mula nang marinig ko ang balita tungkol sa inyo mula kay Mang Tonyo, kailangan ko po talagang ibigay ito. Hinawakan ng asawa ni Miguel ang kamay ni Don Enzo. Bumalik po kayo, Don Enzo. Pakiusap, bumalik kayo at iligtas si Miguel at pagbayaran ninyo si Carlo. Nagmakaawa siya. Mahigpit na hinawakan ni Don Enzo ang kamay ng asawa ni Miguel. Huwag kang mag-alala, babalik ako, pukunang ita, at ayusin ko ang lahat. Nang umalis ang asawa ni Miguel, agad na sinuri ni Don Enzo ang USB drive. Inilagay niya ang USB drive sa laptop na nakuha ni Aling Nena. Bumukas ang folder. Mayroong ilang recording files. Pinarinig ni Don Enzo ang pinakalumang file. Narinig niya ang boses ni Carlo. Kailangan nating alisin ang matanda. Wala nang ibang paraan. At sumagot ang boses ng iba. Kailangan nating tapusin ito. Kung mabibigo tayo, tapos na tayong lahat, sabi ni Carlo.
Huwag kayong mag-aalala. Gagawin ko ito ng perpekto. Lahat ay inihanda ko na at kaya kong manipulahin ang DNA. Ginapangan ng takot ang buong katawan ni Don Enzo. Lahat ay planado, pati ang DNA, inihanda na nila. Binuksan din niya ang iba pang files. Ang usapan ni Carlo at ng mga executive, ang plano sa money laundering, ang manipulasyon sa stockholders meeting, lahat ay naitala. Kinuyom ni Don Enzo ang kanyang kamao. Sapat na ang ebidensya, ang financial documents at ang recording files. Ito lang, kayang-kaya niyang ibagsak si Carlo. Muling kinontak ni Don Enzo si Mang Tonyo. May alam ka bang pinagkakatiwala ang abogado? Tanong niya. Sinabi ni Mang Tonyo na mayroon siyang kaklase sa kolehiyo na criminal lawyer. Ilang araw ang lumipas, nakipagkita si Don Enzo kay Attorney Ricardo Cardo Reyes. Isang lalaking nasa edad 50s, may karisma. Sapat na ang ebidensya, sabi ni Attorney Reyes matapos tingnan ang mga dokumento. Ngunit dahil legally dead kayo, Chairman, medyo komplikado. Kailangan muna nating kanselahin ang death certificate at para doon, kailangan nating patunayan ang manipulasyon sa DNA. Kaya ba? Tanong ni Don Enzo. Oo, sabi ni Attorney Reyes. Dahil nabanggit ang manipulasyon sa DNA sa recording files, posible ito. Ngunit mangangailangan ng oras. Sinabi ni Don Enzo na okay lang kahit magtagal para sa isang maayos na paghihiganti, kailangan nating maghanda, sabi niya. Binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase. Nagsimula ang mahabang pulong ni Don Enzo at ng abogado. Ang unang yugto ng paghihiganti ay opisyal nang nagsimula. Isang buwan ang lumipas. Perpektong inihanda ni Attorney Reyes ang mga dokumentong isusumite sa piskalya. Kompleto ang lahat, ang ebidensya ng pagnanakaw, ang recording ng tangkang pagpatay, ang ebidensya ng manipulasyon ng DNA. Ngunit hindi pa kumikilos si Don Enzo. Naghihintay pa siya na gumawa si Carlo ng mas malaking pagkakamali. At dumating agad ang pagkakataong iyon. May mahalagang balita si Aling Nena mula sa bayan. Nagkaroon daw ng malaking kontrata ang kumpanya. Isang foreign investment na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Tumango si Don Enzo. Ang investment deal na iyon ay siya rin ang naghanda. Muling inagaw ni Carlo ang kanyang pinaghirapan. Ngunit alam ni Don Enzo ang problema sa kontratang iyon. Mahigpit ang mga kondisyon ng investment. Kung hindi magiging maingat, posibleng makasama ito sa kumpanya. Ilang araw ang lumipas, gaya ng inaasahan, may lumabas na problema. Humingi ng karagdagang kondisyon ang mga investor. Ibigay daw ang core technology ng kumpanya. Narinig ni Don Enzo ang internal situation mula kay Mang Tonyo. Nagkabaliktaran daw ang board meeting. Kung ibibigay ang bagong teknolohiya, mawawala ang kinabukasan ng kumpanya. Nalito si Carlo. Kung susuko siya sa deal, lalabas ang kanyang kawalan ng kakayahan at kung tatanggapin niya ang kondisyon, malalagay sa panganib ang kumpanya. Naghintay si Don Enzo sa tamang oras. Ang paggawa ni Carlo ng maling desisyon. At gumalaw si Carlo gaya ng inaasahan. Nagdesisyon siyang tanggapin ang kondisyon ng investor sa kabila ng pagtutol ng board. Ngayon na, bulong ni Don Enzo. Tinawagan niya si Attorney Reyes. Sa wakas, dumating na ang pagkakataon. Gumawa si Carlo ng mapagpasyang pagkakamali. Tapusin na natin ito ngayon. Agad na naghanda si Attorney Reyes. Naghain siya ng formal na kaso sa piskalya. Pagnanakaw, tangkang pagpatay, pagpapalsipika ng pampublikong dokumento, lahat ng akusasyon ay isinama. Kasabay nito, nagsumite rin siya ng medikal na ebidensya upang patunayan ang pagiging buhay ni Don Enzo. Muling sumailalim siya sa DNA test at kumuha rin ng mga pahayag mula sa maraming doktor. Agad na nagsimula ang investigasyon ng piskalya. Napakalinaw ng mga ebidensya. Nang marinig ng mga piskal ang recording files, gulat na gulat sila. Isang linggo ang lumipas, kumilos ang piskalya. Maagang sinalakay ang bahay at opisina ni Carlo. Mabilis siyang inaresto. Bumaha ang balita. Lahat ng broadcast ay tinalakay ang kaso. President at CEO Carlo Alcantara, emergency arestado. Pinaghihinalaang malawakang pagnanakaw. Posibilidad ng buhay ni Chairman Lorenzo Alcantara, manipulasyon ng DNA, na kumpirma, nagkagulo ang kumpanya. Bumagsak ang halaga ng stock at nagpatawag ng emergency meeting ang mga executive. Napanood ni Miguel ang balita
at tinawagan ang kanyang ama gamit ang numero na ibinigay ng kanyang asawa. "Buhay po ba kayo? Anong nangyayari?" Nanginginig ang kanyang boses. "Oo anak," sabi ni Don Enzo. Patawad, kung ngayon lang ako nakipag-ugnayan." Nanginginig ang boses ni Miguel. "Papa, hindi ko po talaga alam. Hindi ko po inakala na magagawa ni Carlo ang ganoong bagay." "Alam ko, anak," sabi ni Don Enzo. "Hindi mo kasalanan, ayos na ang lahat." Pinatay ang telepono, huminga ng malalim si Don Enzo. Malapit na siya. Ang huling yugto na lang ng paghihiganti ang natitira. Iniimbestigahan ng piskalya si Carlo habang mas marami pang ebidensya ang nakuha. Nag-hire si Carlo ng abogado, ngunit wala ring silbi. Napakalinaw ng mga ebidensya, lalo na ang recording files. Naroon mismo ang detalyadong pagpaplano at pagbibigay direksyon ni Carlo sa krimen. Arestado rin ang Chief of Staff. Siya ay kasabwat ni Carlo. Ang pag-akit kay Don Enzo sa rest house, ang pagpapanggap na nawala, lahat ay bahagi ng plano. Umamin ng Chief of Staff sa investigasyon ng piskalya na tumanggap siya ng pera mula kay Carlo at nakipagtulungan, at inamin din niya na sila ang nagtapon kay Don Enzo sa kabundukan. Sunod-sunod ding inaresto ang mga sangkot sa ghost companies. Sila ang mga tumulong kay Carlo sa money laundering. 2 pang executive ng kumpanya ang sangkot at nakakulong. Naging mahirap ang sitwasyon ng kumpanya. Inaresto ang president at CEO at marami sa mga executive ang sangkot. Nagpatawag ng emergency stockholders meeting ang mga shareholders. Sa sandaling iyon, kumilos si Don Enzo. Kasama si Attorney Reyes, nagpakita siya sa kumpanya. Nang pumasok si Don Enzo sa lobby ng kumpanya, nanigas ang lahat. Ang chairman na inakala nilang patay ay buhay na bumalik. "Chairman?" Nanginginig ang boses ng security guard. Tumango si Don Enzo. Matagal na ring panahon. Agad na kumalat ang balita. Nagsiksika ng mga empleyado sa lobby. Lahat ay hindi makapaniwala. Sumakay si Don Enzo sa elevator at umakyat sa chairman's office. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang pamilyar na espasyo. Ito ang kanyang upuan, matapos ang 3 buwan. Umupo siya sa mesa. Komportable siya. Ito ang kanyang upuan. Kahit gaano pa subukan ni Carlo na agawin, dito pa rin siya babalik. Nagmamadaling pumasok si Miguel. Halos lumipad siya. Nanginginig ang mga balikat ni Miguel. Hinaplos ni Don Enzo ang likod ng kanyang anak. "Ang dami mong pinagdaanan, anak." Tumingala si Miguel. "Papa, patawad po talaga. Dahil po sa aking kawalan ng kakayahan kaya nangyari ito." Umiiyak si Miguel habang kinukuwento ang lahat ng nangyari. Ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya na sana'y mas naging matapang siya, hindi sana umabot sa ganito. Dahan-dahang umiling si Don Enzo at sinabi, "Hindi, anak, hindi mo kasalanan. Nagawa mo ang tama. Pinrotektahan mo ang iyong asawa, hindi ba? Sapat na ang iyong pagtitiis." Nagsitulo ang mga luha ni Miguel. "Ayos na po ba talaga? Tapos na po ba talaga?" tanong niya. "May isa pa tayong kailangan gawin," sabi ni Don Enzo. "Kailangan kong harapin si Carlo ng personal." Sa meeting room ng kulungan, nakatingin si Don Enzo kay Carlo sa likod ng salamin. Muling pagtatagpo matapos ang 3 buwan. Nakasuot si Carlo ng damit ng bilanggo. Payat ang kanyang mukha at malabo ang kanyang mga mata. Kinuha ni Don Enzo ang telepono. Kinuha din ni Carlo ang telepono sa kanyang panig. Nanginginig ang boses ni Carlo. "Tito, Don Enzo, bakit mo ginawa ito?" Tanong ni Don Enzo. Walang pinagbago ang kanyang ekspresyon. "Patawad po." Iyon lang ang sinabi ni Carlo. "Tinatanong ko kung bakit mo ginawa ito." Malamig na boses ni Don Enzo. Ibinaba ni Carlo ang kanyang ulo at sumagot. "Naging sakim po ako. Gusto ko po ang kumpanya." "Kaya mo akong pinatapon at pinatay?" tanong ni Don Enzo. "Hindi po. Patawad po talaga." Nag-iyak si Carlo. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Don Enzo. "Pinalaki kita mula noong bata ka pa. Trinato kitang parang sarili kong anak. Ito ba ang pasasalamat mo?" sabi niya. Sinabi ni Carlo na lagi siyang nasa anino ni Miguel. Kahit gaano pa siya magsikap, si Miguel pa rin ang tagapagmana. Lagi siyang pangalawa. Tumaas ang boses ni Don Enzo. "Dahilan ba iyan para patayin mo ako?" Hindi maiangat ni Carlo ang kanyang mukha. "Kung buhay pa ang kapatid ko,
Ano kaya ang sasabihin niya? Kung malalaman niyang sinubukan ng sarili niyang anak na patayin ang kanyang kuya, ano kaya ang sasabihin niya? Nayanig si Carlo sa mga salitang iyon. Nagpatuloy si Don Enzo. Nang namatay ang nanay mo, ako ang nag-asikaso ng libing. Ako ang nagbayad ng pag-aaral mo. At ako ang nagbigay ng posisyon sa kumpanya. Ano ba ang halaga ng lahat ng iyon? Patawad po, umiiyak si Carlo. Ngunit walang awa si Don Enzo. Inamin mo na ba ang lahat sa piskalya? Tanong niya. Hindi nakasagot si Carlo. Ang money laundering at maging ang pagtangkang pagpatay sa akin, inamin mo na ba ang lahat? Nakayuko pa rin si Carlo, walang masabi. Bababa na sana ng telepono si Don Enzo. Nagmamadaling tinawag ni Carlo. Tito, isa lang po, pakisabi sa akin. Paano po kayo nakaligtas? Nag-isip sandali si Don Enzo. Bago sumagot, ginabayan ako ng Diyos at niligtas ako ng mga taong may tunay na puso. Mga taong may tunay na puso? Tanong ni Carlo. Hindi tulad ng mga taong naghahabol lamang ng kapangyarihan at pera, kundi mga taong nagpapahalaga sa kapwa ng buong puso, sagot ni Don Enzo. Naalala ni Don Enzo si Aling Nena, ang matandang babae na nagligtas sa kanya nang walang inaasahang kapalit. Isa pang huling bagay, sabi ni Don Enzo. Ang batas ay pananagutan mo. Ngunit ang mas malaking bagay ay ibibigay ng iyong mga magulang. Mamuhay ka ng may pasakit sa konsensya habang buhay. Binaba ni Don Enzo ang telepono at tumayo. May isinisigaw si Carlo habang nakahawak sa salamin, ngunit hindi lumingon si Don Enzo. Paglabas niya ng meeting room, naghihintay si Attorney Reyes. Kamusta po? Tanong niya. Tapos na, sabi ni Don Enzo. Tapos na talaga. Tumango si Don Enzo. Tapos na ang paghihiganti. Ngunit komplikado ang kanyang nararamdaman. Mas malaki ang kawalan ng laman kaysa sa kagalakan ng tagumpay. Kinabukasan, ginanap ang Special Stockholders Meeting. Ang agenda ay ang muling pagbabalik ni Don Enzo bilang President at CEO. Nagkakaisa ang mga shareholders sa pagpayag. Umakyat si Don Enzo sa entablado at bumati. Patawad sa matagal na pag-aalala na ibinigay ko sa inyo. Ngunit bumalik na ako. Muli kong itatatag ang kumpanya. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Tiningnan ni Don Enzo ang mga shareholders. 3 buwan bago iyon, sila ang sumusuporta kay Carlo. Ngunit ngayon, siya naman ang kanilang sinusuportahan. Matapos ang pulong, bumalik si Don Enzo sa chairman's office. Sumunod si Miguel. Ano po ang gagawin ninyo ngayon? Tanong niya. Kailangan nating ayusin ang kumpanya, sabi ni Don Enzo. Alisin ang mga ghost companies na ginawa ni Carlo at bawiin ang perang kinuha nila. Ano naman po ang susunod ninyong gagawin? Tanong ni Miguel. Nag-isip sandali si Don Enzo. Iniisip ko nang magretiro, sabi niya. Gulat si Miguel. Panahon na para ipasa ko ito sa iyo, anak. Sapat na ang aking nagawa, sabi ni Don Enzo. Naintindihan ko sa pangyayaring ito na hindi mahalaga ang kapangyarihan o kayamanan. Ang tunay na mahalaga ay ang mga tao at ang pamilya. Inilagay ni Don Enzo ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Ikaw at ang iyong asawa at ang magiging mga apo ko, iyan ang tunay kong kayamanan. Namula ang mga mata ni Miguel. Maghanda ka, sabi ni Don Enzo. Sa loob ng 1 taon, ikaw na ang magiging presidente. Tumango si Miguel. Nakatingin si Don Enzo sa labas ng bintana. Nakikita niya ang syudad, lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Ngunit dumating na ang panahon para ipasa ito. Ibibigay sa susunod na henerasyon. Kinagabihan, pinuntahan ni Don Enzo si Aling Nena sa kumpanya. Nagtataka si Aling Nena nang pumasok siya sa chairman's office. Ito po ang opisina ng chairman? Tanong niya. Tumango si Don Enzo at sinabing umupo. Maingat na umupo si Aling Nena. Inabot ni Don Enzo ang isang sobre. Ito ay passbook na, nakapangalan sa iyo, sabi niya. Tanda ng aking pasasalamat, binuksan ni Aling Nena ang sobre at nagulat. Hindi ko po ito matatanggap. Sinubukan niyang ibalik, ngunit hindi ito tinanggap ni Don Enzo. Tanggapin mo, Aling Nena. Kung hindi mo ako niligtas, hindi sana ako narito ngayon. Pero masyado po itong malaki, sabi ni Aling Nena. Maliit man ito para sa iyo, Aling Nena. Ngunit para sa akin, ito ang presyo ng aking buhay, sabi ni Don Enzo. Sa sinseridad ng mga salita ni Don Enzo, hindi na nakatanggi si Aling Nena. Salamat po, sabi niya.
Tawagin mo na lang po akong Aling Nena. May utang na loob ako sa iyo, Aling Nena. Habang buhay, sabi ni Don Enzo. Nagkatinginan sila at ngumiti. Magkaiba ang kanilang estado at mundo, ngunit nagkaisa ang kanilang mga puso. Ilang araw ang lumipas, ginanap ang pagbasa ng hatol kay Carlo. Umupo si Don Enzo sa gallery at pinanood. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusado, Carlo Alcantara, ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong para sa mga krimen ng tangkang pagpatay, pagnanakaw, pandaraya, at pagpapalsipika ng pampublikong dokumento. Nagkagulo ang korte. Nakayuko si Carlo. Tinitigan siya ni Don Enzo ng walang emosyon. 15 taon, mahabang panahon. Paglabas ni Carlo, siguro'y nagbago na ang lahat. Sa paglabas ng korte, nagsiksikan ang mga reporter. Maari po bang humingi ng isang pahayag? Paano ninyo po tinatanggap ang pagtataksil ng inyong pamangkin? Naghintay sandali si Don Enzo. Hindi ko ito palalampasin, hindi ko ito makakalimutan, sabi niya. At sana'y maging aral ito sa lahat, na ang pamilya o pagmamahal sa huli ay nakasalalay sa pagpili ng bawat tao. Wala nang sinabi si Don Enzo at sumakay sa sasakyan. Sa daan pa uwi, nakatingin siya sa labas ng bintana, lubog sa pag-iisip. Tapos na ang lahat. Ang paghihiganti, ang pagligtas sa kanyang sarili. Ang natitira na lang ay kung paano siya mamumuhay. Lumipas ang 1 taon. Tinupad ni Don Enzo ang kanyang pangako at nagretiro bilang presidente at CEO. Si Miguel ang naging bagong presidente. Nagbigay siya ng bagong sigla sa kumpanya. Si Don Enzo ay honorary chairman na ngayon at namuhay ng tahimik. Paminsan-minsan, pumupunta siya sa kumpanya para magbigay ng payo, ngunit hindi na siya direktang nakikialam sa pamamahala. Sa halip, nagsimula siya ng bagong proyekto. Nagtatag siya ng foundation. Isang foundation na tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga proyekto ng suporta para sa mga residente sa kabundukan. Tumulong din si Aling Nena sa foundation. Kahit na kaya niyang mamuhay ng komportable sa perang binigay ni Don Enzo, mas gusto niyang magtrabaho. Sabi niya, may katuturan ang pagtulong sa mga nangangailangan. Isang araw ng tagsibol, bumisita si Don Enzo kasama si Aling Nena sa isang komunidad sa kabundukan. Ginanap ang inaugurasyon ng community hall na itinayo ng foundation. Nagsiksikan ang mga residente. Binati sila ni Don Enzo. Sana'y maging kapakipakinabang sa inyo ang community hall na ito, sabi niya. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Lumabas ang punong barangay at nagbigay ng pasasalamat. Dahil sa inyo, Chairman, nabago ang aming komunidad. Labis po kaming nagpapasalamat. Matapos ang programa, pumunta si Don Enzo sa lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ni Aling Nena. Muling itinayo ang bahay. Mismong si Aling Nena ang nagpatayo nito, hindi gamit ang pera ng foundation kundi ang sarili niyang pera. Bakit ka pa rin dito nakatira? Tanong ni Don Enzo. Hindi ka ba pupunta sa Manila? Umiling si Aling Nena. Dito ako masaya. Ito ang aking bayan, ang lugar na aking kinagisnan. Hindi ka ba nalulungkot? Tanong ni Don Enzo. Minsan po, sabi ni Aling Nena. Pero sa bahay na ito, niligtas ko kayo, Chairman. Ipinagmamalaki ko ang alaala na iyon. Tumango si Don Enzo. Tunay ngang kahangahangang tao si Aling Nena. Isang taong pinili ang kahulugan kaysa sa kayamanan. Habang nakaupo sila at umiinom ng tsaa, naalala ni Don Enzo ang nangyari 1 taon na ang nakakaraan. Ang sandaling halos mamatay siya nang itapon sa kabundukan at ang mainit na kamay ni Aling Nena. Kung wala siya, hindi sana siya ang naririto ngayon. Aling Nena, maraming salamat talaga, sabi ni Don Enzo. Ilang beses mo na po ba yan sinabi? Ngiti ni Aling Nena. Ngunit mula sa puso ko, sabi ni Don Enzo. Kung wala ka, wala ako rito ngayon. Matapang din po kayo, Chairman. Hindi kayo sumuko, sabi ni Aling Nena. Maraming beses kong gustong sumuko, sagot ni Don Enzo. Ngunit dahil nandyan ka, Aling Nena, nakayanan ko. Tahimik silang uminom ng tsaa. May humihip na simoy ng hangin, mainit. Sa daan pauwi sa Manila, nakatanggap si Don Enzo ng tawag mula kay Miguel. Mayroon daw siyang magandang balita. Anong balita? Tanong ni Don Enzo. Buntis daw ang kanyang asawa. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Don Enzo. Talaga? Opo, Papa.
Malapit na po kayong maging lolo, sabi ni Miguel. Puno ng saya ang dibdib ni Don Enzo. Hindi niya inakala na ganito kasaya ang balita ng bagong buhay. Mahusay anak, ingatan mo ang iyong asawa, sabi ni Don Enzo. Pinatay ang telepono, nakatingin si Don Enzo sa labas ng bintana. Isang bagong simula. Isasaya ang kanyang apo, ipagpapatuloy ng susunod na henerasyon ang kumpanya at magpapatuloy ang buhay. Pagdating sa bahay, inabot ng kasambahay ang isang sulat. Galing daw sa kulungan. Kinuha ni Don Enzo ang sulat. Nagulat siya nang makita ang nagpadala, si Carlo. Binuksan niya ang sulat at binasa. Sa aking tito Don Enzo, nagsimula ang sulat. Isang taon na po ako rito. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking nagawa. Ang pagtatangkang patayin kayo, ang pag-agaw sa kumpanya, lahat ay dahil sa aking kasakiman. Hindi ko po hihingin ang inyong kapatawaran. Ngunit isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Marami po akong natutunan dito kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang kapangyarihan o pera, kundi ang mga tao, ang pamilya. Huli na po nang malaman ko. Tito, mag-ingat po kayo at pakibati po si Miguel. Mas gagawin niya ang hindi ko nagawa. Isinara ni Don Enzo ang sulat. Komplikado ang kanyang damdamin. Hindi niya kayang patawarin si Carlo, ngunit kahit paano, may kaunting ginhawa na nagsisisi ang kanyang pamangkin. Ilang araw ang lumipas. Nagkaroon ng family gathering sa bahay ni Miguel. Ito ay para ipagdiwang ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Tinitigan ni Don Enzo ang tiyan ng kanyang asawa. Hindi pa ito lumalaki, ngunit may bagong buhay na lumalaki sa loob. Pagpalain ka at lumaki kang malusog, sabi ni Don Enzo. Opo, Papa, ngiti ng kanyang asawa. Habang kumakain, nagtanong si Miguel. Papa, sa pagpapatakbo ng kumpanya, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalaga? Nag-isip sandali si Don Enzo. Ang pagkilatis sa tao, sabi niya. Ang tao po? Oo, mahalaga ang kakayahan, ngunit mas mahalaga ang pagkatao ng isang tao. Kahit gaano kakahusay, kung wala kang moralidad, sa huli ay magdudulot ka lamang ng problema, sabi ni Don Enzo. Tumango si Miguel. Tulad po ba ng nangyari kay Carlo? Kasama na rin iyon, sabi ni Don Enzo. Ngunit hindi lang iyon, sa karanasan kong ito, marami akong nakitang tao. May mga nagtaksil at mayroon ding tumulong sa akin. Ang mga tunay na tao ay lumalabas sa oras ng kahirapan, tulad ni Aling Nena. Naalala ni Don Enzo si Aling Nena. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Nena, sabi ng kanyang asawa. Oo, sabi ni Don Enzo. Gusto ko ring mamuhay tulad niya. Isang taong kayang tumulong sa kapwa. Malumanay na tiningnan ni Don Enzo ang kanyang asawa. Gawin mo iyan, anak. Ang mas mahalaga kaysa sa pera o kapangyarihan ay ang pusong nagmamahal sa kapwa. Matapos ang hapunan, pumunta si Don Enzo sa kanyang library. Umupo siya sa mesa at nagsulat sa kanyang journal. Nitong mga nakaraang araw, nagsimula siyang magsulat ng journal. Ngayon ay isang magandang araw, isinulat niya. Nakinig ako ng musika at nagkaroon ng oras sa pamilya. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang simpleng kaligayahan. Habang nagsusulat, binalikan ni Don Enzo ang nakaraang isang taon. Isang buhay na malapit ng mamatay at muling bumalik. Naghiganti siya at ipinahayag ang katotohanan. Ngunit ang pinakamalaking nakamit niya ay iba. Napagtanto niya kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Noong bata pa siya, hinabol niya lang ang tagumpay. Isang malaki at magandang kumpanya, maraming pera, mas mataas na posisyon. Iyon ang lahat sa kanya. Ang pamilya ay nasa huli at wala siyang tunay na relasyon sa mga tao. Ngunit ngayon, naintindihan na niya na ang tunay na mahalaga ay ang mga tao, ang pamilya, ang relasyon na pinagkakatiwalaan at pinaghahatian ng puso. Kinabukasan, pumasok si Don Enzo sa opisina ng foundation. Nauna na si Aling Nena. Chairman, suriin po natin ang schedule ngayong araw, sabi niya. Sige, sa umaga, bibisitahin natin ang isang paaralan sa kabundukan at sa hapon, mayroong scholarship awarding ceremony. Ayos, sabi ni Don Enzo. Sumama ka rin, Aling Nena. Ako po? Oo, mas komportable ang mga tao kapag nandoon ka. Ngumiti si Aling Nena at tumango. Pagdating sa paaralan sa kabundukan, sinalubong sila ng mga bata. Nagtayo ng bagong silid-aralan ang foundation bilang suporta. Salamat po, Chairman.
malinaw na boses ng mga bata. Ngumiti si Don Enzo at kumaway. Habang naglilibot sa silid-aralan, nakaramdam si Don Enzo ng katuturan. Ito ang tunay na katuturan. Mas malaking saya kaysa sa pagkuha ng malaking kontrata sa kumpanya. Sa scholarship awarding ceremony sa hapon, sinabi ni Don Enzo sa mga estudyante, "Mag-aral kayong mabuti at maging matagumpay na tao. Ngunit huwag lamang ninyong habulin ang tagumpay, matuto rin kayong pahalagahan ang mga tao." Tumango ang mga estudyante. Ibinigay ni Don Enzo ang scholarship sa bawat isa. Pagkatapos ng programa, sa daan pa uwi, sabi ni Aling Nena, "Chairman, mukhang masaya po kayo nitong mga nakaraang araw. Ganun ba?" "Opo. Dati, laging abala at seryoso ang inyong mukha. Pero ngayon, masaya kayo." Tumawa si Don Enzo. "Oo, ngayon ko lang yata naintindihan kung ano ang tunay na kaligayahan." Tunay na kaligayahan? Oo, ang tumulong sa kapwa, ang magkaroon ng oras sa pamilya, at ang gumawa ng makabuluhang bagay. Ngumiti si Aling Nena. "Ako rin po, naniniwala ako dyan." Tahimik silang sumakay sa sasakyan. Sa labas ng bintana, lumubog ang araw. Isang magandang tanawin. Pagdating sa bahay, may message na dumating mula kay Miguel. "Papa, ipinadala ko po ang ultrasound photo, ang aming baby po." Nang buksan niya ang photo, nakita niya ang isang maliit na buhay. Hindi pa ito buo ang hugis, ngunit ito ang kanyang apo. Tinitigan ni Don Enzo ang photo ng ilang sandali. Puno ng saya ang kanyang dibdib. Isang bagong buhay, isang bagong simula ang naghihintay. Sa gabing iyon, nagsulat si Don Enzo sa kanyang journal. "Ngayon, nakita ko ang ultrasound photo ng aking apo. Maliit pa, ngunit may matinding buhay. Excited akong malaman kung anong klase ng tao ang magiging apo kong ito. Sana hindi niya lamang habulin ng tagumpay tulad ko, kundi matuto siyang pahalagahan ng mga tao." Isinara ni Don Enzo ang journal at tiningnan ang labas ng bintana. Nagniningning ang mga bituin. Isang taon na ang nakararaan. Halos mamatay siya sa kabundukan. Ngunit ngayon, narito siya. Buhay at masaya. Tunay ngang hindi mo malalaman ang buhay. Sa isang iglap, maaaring mawala ang lahat at maaaring bumalik din. Ang mahalaga ay ang hindi sumuko. At ang kakayahang makilatis kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi ang kapangyarihan o pera, kundi ang mga tao. Ngumiti si Don Enzo at humiga. Ano kaya ang naghihintay na magandang bagay bukas? Excited siya.